What's up mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so meron akong i-share sa inyo, no? Regarding dito sa transformer. So, ito po yung transformer ng amplifier ko na ginagamit sa mid-range. So natusta. Natusta. So meron akong i-share dahil ito ay ano talaga sa factory, parang sasabihin natin na siguro parang ito talaga yung mga weakness ng toroidal transformer. Alright, so isi-share sa inyo, papakita ko sa inyo kung ano po yung mga weakness ng mga toroidal transformer na gawa sa factory. Ayan. Ayan, so ito po siya mga idol. Ito po yung transformer ng pang mid-range ko na amplifier na Anchor Tank RPM 1000 yata ito eh. 13. Ayan, so 13. So ayan. So pagdating sa performance, wala akong question. Yan. So dito lang sa kanyang transformer. Ayan. So dahil natusta yung secondary nito, ayan oh. So muntik nang inabot yung primary mga idol. Yan. So yung ano ko dito, yung sa tingin ko, yung nagiging problema ay dito sa kanyang mga auxiliary voltage, yung mga maliliit na wire. Ito nakikita niyo, ito yung supply sa ating protection, sa fan, and syempre sa ating buffer. So dito, so mga maliliit siya. So yung pagkakariwan kasi nila, so after primary dinugtong na nila or sinunod nila yung mga auxiliary voltage. Ayan, itong mga maliliit na wiring. Ayan. So yan. So yan ang sinunod nila. Tapos yan talagang problema dahil pag factory, kung yung wiring ay kinapos, so isa na, so dudugtungan syempre pag kinapos. Ang problema dito mga idol, yung dinugtong nila, ayan, so ito yung wiring nya. Hindi ako naninira ng brand dito sinishare ko lang dahil at least yung mayari ng brand ng Anchor Tank, so hindi yan aware dahil siyempre umorder lang yan din sa factory sa China, pangalan lang niya yung dinadala, no? So yung problema yan sa factory sa China, hindi natin control yan dahil hindi natin alam kung saan nila pinapagawa yung transformer. Gumagawa lang sila, nag-assemble lang sila. So yung mga transformer nila, ibang ano naman yan, ibang factory naman yung gumagawa niyan. So halimbawa, pag ako mayroong factory, nag-assemble ako ng amplifier, so kailangan meron pa ako mga ibang vendor, like kailangan meron ako mapagkunan ng transformer para mas mabilis. Tapos mga power transistor, mga heatsink, parang ganon. Okay, so hindi natin control yung gawa nila. Okay, except talaga kung talaga tayo ay meron talagang quality control. Although sila, meron naman silang quality control diyan. Pero tulad nito, hindi naman yung mga taga quality control, hindi naman yan sasabihin na, oy, pag nakita yung transformer, oy, papalitan mo yan ng ng magnet wire, ng winding. Hindi pwede sa akin yan. Hindi naman sa ganun, dahil pagkatapos silang ginawa yung transformer, gumagana naman, no? Gumagana ng normal. So alin pa doon yung i-question ng taga quality control nila, no? Hindi naman alam ng quality control na sa wiring na yan merong nakadugtong, diba? Hindi naman nila makikita yan, yung mata nila merong x-ray machine. Okay, so ito lang, oh. So dahil kinapos yung yung pag-rewind ng factory ng transformer, so kinapos siya, ayan, dinugtungan nila. Ayan, so dinugtungan nila ng mga maliliit na wiring. Ayan, kung mapapansin ninyo, maliliit yan na wiring. Ayan. So hindi naman sa na ito yung nagkukos ng dahilan. So meron pa talaga mga idol. So doon tayo mag-focus. Yan lang, pinapakita ko lang sa inyo na hindi lahat ng factory sa China ay nagsasabi talaga ng totoo. Okay, so ito na tayo. So dito, kasi yung unang ko dito na observe is yung kabilang channel ng amplifier ko ay nawala yung supply sa kanyang protection. So ibig sabihin,
nasira yung supply niya dito. So nagkaroon ng shorted. So ayan, nawala ng supply pero gumagana pa naman. Yung ginawa ko, nag series na lang ako sa kabilang channel para gumana siya. Pero hindi tumagal mga idol. Nagkaroon talaga ng problema. Ayun, pag pinower on ko, bigla na lang may nag-spark sa loob, nag-spark. So ito na. So yung nag-spark dito is yung mga maliliit na wiring. Ito, yung tinamaan. Nagkakaroon ng short. So ito yung nagkakaroon ng sunog dito. Yan po yung nag-cause ng sunog. Nung nag-spark siya, syempre magliliyab din. So dinadamay na. So ito, tulad dito, dinamay na yung plastic ng primary at sa secondary, maraming tinamaan. So napuputol yung mga wiring ng secondary. Yun yung pinakita ko sa inyo kanina, binaklas ko. Yun, napuputol. So yun. Tapos yung ano pa natin dito, yung pagkakagawa talaga sa factory ay sobrang napakahipit, no? So kaya sa mga curve dito, curve area, nagkakaroon ng ano, ng sugat yung mga wiring. So ayan, so sa bandang huli nagkakaroon din ng shorted. So isa din yan sa dahilan kung bakit nagsushort yung pure copper to mga idol, ha. Baka sabihin nyo aluminum. So sa ano lang, sa totoo lang, marami akong na-repair na pure copper na ganitong klaseng problema kaysa doon sa mga aluminum type. Sa mga aluminum type medyo bihira lang nagkakaroon ng ganito. So dito sa ano, medyo marami nagkakaroon ng problema. Hindi talaga natin may iwasan yan sa transformer. So meron na, may insulation naman yung wiring, so pero medyo na manipis naman eh. Manipis lang siya sa kaya sa ano, sa bandang huli. So pag pinower on natin yan, nakikiskisan kasi eh. Nakikiskisan. Lalong-lalo na pag double wire yung ginamit. So ito nakaparallel wire yung gamit sa secondary. So dalawang wiring. So para ma-meet yung current, no, na kailangan dito sa transformer. So yung advantage naman ng dalawang wire sa single wire, halimbawa pag gusto nyo magkabit ng number 12 na ano dito, na secondary, so pag single yan, medyo mahirap na i-rewind, makaano na kasi, makapal na kasi yung wiring. So yung ginagawa nila, nagdo-double wire sila. So double wire, so nasa ibig sabihin na pag number 12 yung secondary, so magdo-double sila ng number 14. So ganon yung kalalabasan siya. So number 14. So mas makalis sila syempre kasi sa number 12, so kailangan nilang gumamit halimbawa ng 2 kilo ng wiring. So pag number 14 yung gagamitin, so baka mga 1.5 kilo na lang yung magagamit. So mas makasave pa rin, no? At least meron silang 1.5 kilo na masasave. So ano pa yung 1.5 kilo na yon na masasave mo? Mataas na yan dahil napakamahal ng copper. Ayan. So, ayan, no? Ito yung mga liliit na wire sa ano natin, sa kanya mga auxiliary supplies. So ayan, no? Na ano na, nasusunog na. So tatanggalin ko na lang to, hindi ko na gagamitin yan. So bali mag-rewind na lang ako ng panibagong ano. So buti hindi naman masyadong tinamaan yung primary. Ano ko na lang to, lalagyan ko na lang ng varnish para hindi na ano, magkakaroon ng shorted. Yan, so babarnisan ko na lang yan. So secondary na lang yung i-rewind. Kaya wala akong masyadong vlog sa mga ano natin, sound, kasi hindi ko magagamit eh. Tapos wala na rin akong subbox sa ngayon. Okay, so maraming salamat mga idol, ha? Sa mga ano pala, sa gustong umorder ng mga crossovers na mahilig sa mura. Sa fake na mura. Alam naman natin pag fake syempre. Okay, so kung gusto ninyong umorder,
So ito, mga like DBX 223 and 223 XL. So andyan yung link sa description mga idol. Mura lang to. Nasa 1,000 plus lang. So ito pala yung binebenta ko na lalagyan ko ng crossovers. So pag nalagyan natin ng crossovers or module pala, so nasa 4,000 na yung price nya. Pero kayo, kung gusto niyo sa mga ano natin dyan, mga idol natin dyan na gustong umorder ng crossover na syempre nagbabudget, ayan, dito na, click nyo na lang yung link sa ano dyan mga idol sa baba. Syempre mga speakers, amplifiers, Challenger. So meron tayong link dyan kung gusto nyo mag-direct sa GVS mismo, sa store nila sa Shopee. So ayan, sinishare ko yung link ng kanilang Shopee dyan sa aking description sa baba. So pagkiklik nyo na lang yan, pakivisit na lang lahat, mga speakers and amplifiers, crossovers. Ayan, maraming salamat.